Muli po mga kababayan, mga minamahal. Muli po isang magandang tanghali po, magandang araw. Narito po pala ako muli upang magbahagi muli ng mga katotohanang nasusulat. Sapagkat ang tunay po talaga na ating dapat isabuhay sa araw-araw ay yung ayon lamang po sa katotohanan. Ayon lamang po sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yun po talaga na ayon nga po sa Ecclesiastes o sa Kawikaan po, nakalagay dito sa Kawikaan 16:25 na marami pong tao na nag-aakala na minsan yung kanilang paniniwala, akala nila tama na po yun. Umaasa sila na sila'y ligtas na kasi kaanib na sila sa iglesia na nakapangalan daw kay Kristo. Kaya yun ang inaakala nila na ligtas na sila. Pero alam niyo po ba mga kapatid na hindi naman po yun ang pamantayan na ikaw ay ligtas na. Dahil ang tunay po na pamantayan ng tao na ikaw ay ligtas ay doon po sa aral na katotohanan. Kaya nga po na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 8:31-32. Sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa mga taong nagsisampalataya sa Kanya na kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So marami po kasi talagang nanlilin lang sa panahon natin, lalo na po sa panahon ito. Ito na po yung kaganapan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo na magsisilitaw yung mga maraming bulaang propeta, mga bulaang Kristo. Napakarami po niyan. Ngayon, paano po ba natin mapapatutuhanan sa ating buhay na totoo yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala? Ligtas na ba tayo doon sa ating sinasamahan? Dapat po magsuri tayo. Bakit po? Sapagkat dito po sa Kawikaan, sa 16:25, ang sabi po rito, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Talaga pong sa ating buhay, hindi po talaga mawawala yung mga daan. Kasi maraming daan po yan Si Jesucristo, daan din po si Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay daan. Pero hindi po siya basta daan lang, kundi siya ay daan, katotohanan, at buhay. Yan. Kaya ang dapat na ating lalakaran ay yung daan na katotohanan at patungo sa buhay. Kasi dito po sa Kawikaan, uulitin ko po, ang sabi rito sa 16:25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Yan. Kaya kung gusto natin ng daan patungo sa buhay, wala pong iba. Juan 14:6. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Kasi marami pong nagki-claim ngayon na sila daw ay tunay na kay Kristo. Pinakilala rin po nila na si Kristo ay daan, katotohanan at buhay.
Pero ang kanilang pangangaral ay lihis sa aral ni Kristo. So pag ang pangangaral ay lihis sa aral ni Kristo, ang tanong, saan po yon patungo ang daan na yon? Ginagamit lang kumbaga yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero ang kanilang pangangaral ay hindi naman talaga nakasalig kay Kristo. Kasi ang aral salungat sa aral ni Kristo. Kaya saan patungo ang buhay, ang daan na yon na inyong nilalakaran? Ang sabi rito, na tila matuwid sa paningin ng tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So, may mga daan. Napakarami po. Lumingon ka lang sa magkabi-kabila, manood ka lang sa Facebook, manood ka sa YouTube, napakaraming reliyon, napakaraming daan, napakaraming sekta, napakaraming samahan na pangrelihiyon. Mayroon nagpapakilala, hindi na raw kailangan ang relihiyon, kundi relasyon lang daw kay Kristo. Napakarami po niyan. Kaya marami pong daan, mga kapatid. Kaya ang kailangan natin, hanapin natin ang tunay na daan. Ang tunay na daan, ang sabi ng Panginoong Kristo, ako ang daan, Juan 14:6, ang katotohanan at buhay. Hanapin natin yon, kasi maraming nagkiklaim yan. Maraming umaangkin yan na ang kanila daw daan ay si Kristo. Ipinakilala nila na si Jesus ang daan, ang katotohanan at buhay. Ngunit sa kanilang pangangaral ay saliwa sa daan ni Kristo, sa katotohanan. Sapagkat si Kristo ang iyong daan, kung si Kristo ang katotohanan sa iyong buhay, ay manahan ka kay Kristo. Dahil ang sabi ng Panginoong Kristo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. 8:31-32 ng Juan. Kung gusto mong maging tunay na alagad ni Kristo at tunay kang na kay Kristo lumalakad, hanapin mo yung tunay na daan, yung katotohanan. Sapagkat sa panahon ngayon, napakarami pong daan. At hindi mo masusumpungan yan kung ikaw ay basta kung saan ka, nandun ka na lang. Kagaya ng sinasabi ng iba, dito na ako sinilang, dito na ako lumaki, dito na ako tumanda, dito na rin ako mamamatay. Kaya solid daw siya na doon siya sa relihiyon ng mga Romano na humihimod sa mga rebulto. Kaya ang kaligtasan po, ang ating kaluwasan, kay Kristo lang po masusumpungan yan. Kasi siya po yung tunay na daan, katotohanan at buhay. Sa marami pong daan ngayon na ating nakikita, ang sabi sa Kawikaan, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. So, paano po natin masusumpungan yan? Marami po kasing tao pag naririnig nila na natatamaan yung kanilang paniniwala, nagagalit. Kasi daw, sila lang daw yung maliligtas. Totoo na raw yung kanilang relihiyon. Kasi sabi raw nung kanilang sugo, ay tingnan niyo yung sugo niyo, kung ang buhay nila ay ligtas. Dahil wala kang makikitang sugo si Kristo, wala kang makikitang sugo ng Diyos. Katulad ng mga ngayon sa panahon natin, sa mga naglilingkod kay Kristo. Dahil ang tunay na mga naglilingkod kay Kristo, ang sabi niya sa Mateo 16:24, ang sino mang nag-iibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.
Dahil si Kristo ang isang halimbawa na hindi siya naging sakim sa pakinabang. Kaya si Kristo, kung masusumpungan mo ang tunay na daan, si Kristo yon. At yung kanyang mga lingkod ay naglilingkod na sumusunod kay Kristo na nagpapasan ng kanyang sariling krus. Yun po mga kapatid. At ang daan na pinapasok ng mga alagad ni Kristo ay ganito. Sa 7 ng Mateo, Kapitulo 7 ng Mateo, talatang 13. Ano po? Sabi rito, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat malawak, maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Yan. Yung daan po, tungo sa buhay, makitid. Yung pintuan na patungo sa buhay ay makipot, makitid, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ngayon, sino ba ito? Ang mga nakasumpong ng daan na ito. Alam niyo po kung sino? Yun pong nanatili kay Kristo. Yun pong nanatili sa kanyang salita. Bakit po? Sapagkat ang nananatili sa kanyang salita, yun po yung kanyang tunay na alagad. Sumusunod sa kanya. Paano po susunod kay Kristo? Halimbawa, ikaw yung leader, o halimbawa yung leader ninyo. Tanong mo sa kanila, paano ka sumusunod kay Kristo? Ikaw ba'y nakahiga sa mansyon? Ikaw ba'y nagpapasarap? Pagkatapos mo mag-preach sa church ninyo, paglikom ng pera, punta na kaagad kayo sa mall, mag-happy-happy kayo ng iyong mga anak. Ganun po ba yun? Yung pera ng church na nalilikom nyo, pinagluluho ninyo sa sarili ninyong buhay. Ikaw pastor ka, ikaw pastora ka pa. Kaya maraming nagpapastora kasi pera, no? Ano mga pastor? Kaya kayo nagpapastora kasi pera. Pero kung walang pera, magpapastora kaya kayo? Huwag na tayong magkunwari. Huwag na tayong magkunwari. Kasi ang tunay na layunin ninyo, bakit ninyo sinusuway ang utos ng Diyos? Bakit ninyo sinusuway ang utos ng Panginoong Kristo? Dahil sa salapi. Yan ang katotohanan. No? Kasi utos po talaga Lalo na sa Timoteo 2:11 hanggang 14. Ang babae, mag-aral at tumahimik na may buong pagpapasakop. Hindi ko pinahintulot na ang babae ay mamuno, magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang at saka si Eva. At si Adan ay hindi nadaya, kundi nang ang babae ay madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Yan. Kaya kayong mga nagpapastora, kaya kayong mga pastor na idinalagay ninyo ang inyong mga asawa sa church ninyo para magpastora, naligaw na kayo. Kasi sabi sa Timoteo 2:14, nang ang babae ay madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya kayong mga sumusuway sa utos ng Panginoong Hesukristo, nahulog na po kayo sa pagsalangsang. Kaya wala pong kaligtasan sa mga ganyang klaseng church, yung mga masuwayin sa utos na Diyos.
Akala ninyo ang daan na nilalakaran ninyo matuwid. Akala ninyo ang daang nilalakaran ninyo ay tungo sa buhay. Yung pala hindi. Dahil ang daang nilalakaran ninyo ay tungo sa kamatayan. Sapagkat kayo ay sumusuway sa utos ng Diyos. Kaya saan po ang kaligtasan? Saan po masusumpungan ang kaligtasan? Sabi ng Panginoong Kristo na ang sino mang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang ating buhay, ang ating inaasahan na buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Na kay Kristo po ang ating buhay. Wala po sa sarili nating pamamaraan. Wala po sa sarili nating desisyon. Kaya nga, ito, basahin ko po sa inyo. Sa Juan, Kapitulo 5, talatang 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ayan. Kaya kung ikaw nagsasabi na ikaw nakilala mo na si Jesus, sumampalataya ka na kay Jesus, pero hindi ka naman sumasampalataya sa Kanyang salita, hindi ka naman nananatili sa Kanyang salita, hindi ka naman nakinig sa Kanyang salita, sabi nga, ulitin ko lang, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan po dumirinig. Ibig po kasing sabihin ng dumirinig, nakikinig sa salita. Paano nakikinig? Nakikinig lang tapos hindi ginagawa? Iba po yun Kasi ang dumirinig dapat tinutupad. Hindi po nakikinig lang, kundi tinutupad. Kasi iba po kasi yung nakikinig lang tapos hindi naman tinutupad. Kaya kailangan, kung ikaw ay nagsasabi ikaw ay sumampalataya kay Kristo, tapos hindi mo naman tinutupad yung Kanyang salita, wala pong kaligtasan. Kasi ang kailangan, ang dumirinig ay tumutupad. Hindi yung nakikinig ka lang, tapos hindi mo tinutupad. Kaya nga, katulad ng sinabi na nga na bawal ang pastor. Pinipilit talaga pera kasi. Tapos marami pang mga relihiyon sa atin ngayon, wala nang ginawa kundi magpakayaman, magpakabundat sa kayamanan yung mga leader, yung mga pare, impok ng mga kayamanan, ang dami na nilang mga ari-arian, pati nga simenteryo, inangkin na nilang sila lang daw may simenteryo. Kita nyo? Lumalapit sa mga politiko, humihingi ng mga donasyon sa politiko. Tunay ba kayong ligtas? Ang sabi ng Panginoong Kristo sa Mateo 7, ulitin ko po, makipot ang daan tungo sa buhay. Makipot ang daan tungo sa buhay. Kaya kung kayo pasarap sa buhay, kayong mga pastor, mga ministro kayo, hindi po ninyo napapatunayan sa buhay nyo yan na kayo iligtas. Kasi kung susundin mo ang aral ni Kristo, sabi niya sa 16 ng Mateo talatang 24, kung ikaw
ay susunod kay Kristo, tanggihan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, at sumunod kay Kristo. Si Kristo po kasi isang halimbawa yon. Nang sabi nga doon sa 2 Korinto bagamat siya'y mayaman ay nagpakadukha. Totoo po yun Kasi anak po siya ng Diyos kung si Kristo siguro katulad mo lang nasakim, mukhang pera, siguro sasabihin mo sa ama, Ama, huwag mo naman akong ipaanak doon sa mahirap na pamilya. Para naman medyo gumanda-ganda naman yung buhay ko. Di po ba? Kasi kaya niya pong gawin yun Bakit? Siya po yung makapangyarihan Ang lahat ng mga bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Pero tingnan ninyo yung kanyang buhay. Halimbawa, hindi siya ipinanganak na mayaman, mga kababayan. Ipinanganak po siya na mahirap. Kaya yan po ang katotohanan. Kaya tayo po ay sumunod kay Kristo na may magpakabundat, magpakasarap, lalapit sa politiko, hihingi ng donasyon sa mga politiko. Kaya ikaw ngayon na leader, bundat na bundat ka sa kayamanan. Tanong mo sa sarili mo at tingnan mo sa nakasulat. Ligtas ka ba? Lakas ng loob ninyong mag-claim na ligtas. Kayo lang ang maliligtas. Ang umanib sa inyo, ligtas. Kayo nga, sa sarili ninyo, hindi kayo ligtas maghihikayat pa kayo ng iba na maliligtas pag umanib sa inyo. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo ulitin ko lang po, 14:7 ng Mateo. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang tungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Yan. Kunti lang po ang nakakasumpong sa katotohanan, sa tunay na daan. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang mundo kasi masarap. Halimbawa, leader ka ng relihiyon, inalok ka ng maraming pera nung member mong mayaman. Masarap. Diba? Masarap. Pero kung ikaw ay susunod kay Kristo, ang sabi niya, tanggihan mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, tuladan mo si Kristo. Tutulad tayo kay Kristo na hindi nagpasarap sa sanlibutan ito. Kaya hikayat ko sa lahat, sa katotohanan po tayo. Magbasa po tayo ng Bible. Magbasa po tayo ng banal na kasulatan. Dito po natin masusumpungan ang tunay na kaligtasan. Ang tunay na katotohanan. Dahil ang katotohanan po, ang sabi sa Juan 17, talatang 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So muli, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sumayin niyong patuloy ang kahabagan ng Diyos. God bless po.